Ano, ako po patuloy na sumusuporta doon sa nasimulan ni dating Senador Antonio Trillanes. Ako po ay ano pa din po, hanggang sa ngayon ay nagagandahan pa din po doon sa mga naipakitang performance sa atin ni Risa Ontiveros, 'di ho ba mga kababayan? Kaya malabo at hindi ko makita yung magkakawatak-watak yung pink at pula dahil lang sa isang vlogger na may binitawan at hindi para po sa akin hindi yun yung iniisip lahat ng kakamping po. Ngayon, mga bossing, Chief Amo Sir, dumito tayo, no? Pakinggan naman natin yung ibang hindi, ipakita muna natin yung pag-post o share ni Top 1 po, mga kababayan, sa kanyang social media, no? Kung hindi ako nagkakamali, dito nag-umpisa ito no? Kung hindi ako nagkakamali, si Top 1, oh yan, isa siya doon sa nakapansin, no? Ako hindi ko naman din napansin. Nagulat na lang ako, nag-uumpisa ng mag-viral yung kay Christian Esguerra. Hindi dahil sa hindi ako nanonood diyan, hindi ganito ganyan. Hindi po, dahil busy lang po, mga kababayan. Sabi ni Paulo Santos, Saison, kala ko si Paulo Santos na ang dumalaw sa atin. Kaibigan ko pala. Dahil sa mga former DDS na kagaya nyo, no? Kaya nasayang ang maganda sanang sasalo, sanang liderato ngayon, gusto nyo, political interest naman na politiko ang mangyayari. Kasi kayo, binoto nyo si Sara Duterte. Ngayon, eto na po yung pinost ni Top 1, mga bossing. Alam ko isa siya, baka siya yung pinakauna na nakapansin nung komento ni Christian Esguerra po. Ngayon, naglabas na po ng okay. Okay. Ngayon, naglabas na ho, mga kababayan, ng kanyang BIR, no, o ng kanyang tax. Ito pong si Top 1, mga bossing. Kasi sabi niya, ikaw ba ay nagbabayad ng iyong tax diyan sa YouTube channel mo? At napansin nga din po, mga boss Chief Amo Sir, na ilan na? 715,000 yung subscriber. Ngayon, nagtanong lang naman siguro etong si Top 1. Sabi, Christian Esguerra at sa mga supporter mo, ito yung 2026 second quarter income tax ni Top 1 sa YouTube at Facebook amounting to 118, no? O, na natin, round off na natin ng 119,000 pesos. Ito ang resibo. Nagbabayad ka ba ng buwis ng may katapatan, Christian Esguerra, mula sa kinikita mo sa YouTube at Facebook? Ayan na nga po, nagkakalabasan na. Sabi ni Bahay New, very fun. Di pala nagbabayad ng tax si Christian Esguerra, may tax lahat ng kinikita sa content. Hindi ho tayo sigurado kasi wala pa naman pong pagsasalita at wala pa naman pong binabanggit dyan. Ang alam ko, pagka-post o nung pagka-umpisa ni Top 1 na tanungin yung about sa tax kay Christian Esguerra, base doon sa mga nakita kong post, ay binlock siya. Hindi na siya, kumbaga wala na, black. Ganun na. No? Mga kababayan, buti na lang, tax-free ang Cayman, sabi ni Paulo Saison. Ngayon mga boss, nandito tayo. Nandali, inom nga muna ako. Sabi ni Legas, ayan, madami na din. Nagtatanong, dapat investigahan about tax ni Christian Esguerra. Ngayon pumunta tayo doon sa komento naman po ng mga kapwa natin na mga vlogger na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan ho natin, mga kababayan, no? Pag-usapan natin ngayon itong si Christian Esguerra, no? Ayan. Alam nyo guys, ito siya, hindi kasi talaga simula po, mga kababayan, simula bago ako matulog hanggang hanggang ngayon po yan ang pinag-uusapan 'Di ba? Sabi ni Jenil Santos, si BBM lang ang nagpakulong ng maraming korap.
Tsaka may yagbuls po, ano, hindi kagaya ng dating presidente na alam niya kung ano yung mga nangyayari sa DPWH pero wala siyang ginawa kundi tumunganga lang. Noon pa man, ito mga pinupuna ko na, ngayon ay mas lumala, no? Dahil actually hindi ko na to pinapanood Simula nung ako sobra nang naiirita rito. Dahil sa tinuligsa ko ito noon pa man, di ba? Kung natatandaan ninyo, lalo na nung sinasabi nito, pinapangalandakan na dapat mahuli na si Kong Martin, na pinagpipilitan. Hanggang yung kay Martin Romualdez naman, no, mga kababayan, hanggang ngayon wala naman din pong maipakita na ebidensya. Alam niyo po kung ano ang ebidensya at ang kanilang pinanghahawakan doon kay Martin Romualdez po, yung 18 marites na ngayon po 14 na lang, 4 po doon yung mga nagbaklas na ng suporta at umamin na pera lang ang dahilan kung bakit nila ginagawa iyon, no? Yung mga paninira. At ang dami na din pong naging pagsisinungaling nung 18 marites. Sabi ni Tato, umpisa pa lang, di ko na gusto tabas ng dila ni Esguera. Ng kabobohan nito na marami na raw ebidensya laban kay Congressman Martin, no? Isipin nyo na ito ebidensya, sa sobrang kabobohan nitong si Christian, ebidensya na raw itong mga pinagsasabi ng mga marites na mga male-maleta na yan. Ito ba mga chismis? So simula nun, hindi ko na ito pinapanood di ba? Dati sinusubaybayan ko pa tong hinayupak na. Sabi ni Bahay News, very fan. Boss Mark Gutesa, binawi na ang mga sinabi niya sa hearing. Meron kami niyan. Babasahin ko sa inyo. Ano? Ipapakita ko sa inyo. Meron kami niyan. Updated tayo tinakpan lang namin yung yung mga pirma pero mahaba ito. Ano po? Mahaba ito mga kababayan. Sige, tuloy pa. Mamaya natin isasama yan kay Orly Gutesa. Game. Ito no? Lalo pag guest niya si Edo Manzanas, itong mga sa bagay Narinig ko din po yung kay Takeru Miyamoto po, mga kababayan, mga boss, Pama sir. Ang sabi niya nga, si Christian Esguera, base po ito kay Takeru Miyamoto po, mga bossing, no, na ating kaibigan. Hindi naman daw po magiging ganon kalakas yung channel ni Christian Esguera kung sasabay lang o kung kagaya lang namin na mga vlogger na simple lang po, simpleng tao, pipitsuging tao. Kagaya po ni Mark Ramos na ikaw lang yung magsasalita dyan, walang mga guest, walang mga kung ano. May parte lang po din akong sinasang-ayunan doon kay Takeru Miyamoto. Kasi naman kapag kay Christian Esguera, talagang mabibigat po yung mga dyan mga guest po dyan Di ba? Ombudsman Boying Remulla, yung mga kaka-viral lang kaninang hapon, mamayang gabi, guest niya na. Ano po mga kababayan, yun din. Sabi ko, oo nga naman, may punto naman si Takeru Miyamoto. Na kaya ako pumupunta doon, kasi ang kakausapin, Ombudsman Boying Remulla. Ang kakausapin, yung malalaking tao talaga. Kakausapin sila Attorney Claire Castro. Di ba mga boss Pamo sir? Sabi ko, may punto din siya. Na kapag isinabay sa mga kagaya namin, na kagaya ko, ako lang ang nagsasalita, walang iba, baka medyo hirap din po, mga kababayan. Kasi kumbaga may mga connection na din po, mga boss, galing sa mainstream, tapos tapos vlog. Kumbaga parang artista po na easy na lang pong makakuha ng mga subscribers at easy na lang po na makakuha ng mga supporters sa mga social media, mga boss. Game. Paborito rin nitong guest, yung mga nasa Falls Asia no? Tsaka sa sabi ni Ma'am Forever, Bet de Jesus. No, Boss Mark, pwede mo rin i-guess si Pangulong Bongbong Marcos, hindi ho natin tatanggihan yan. Kaya lang po, kapag ganyan, si Pangulo po ang guest natin, ewan ko kung makapagsalita ho ako dito. Hindi naman po ako bihasa at hindi naman po ako talagang ganong kaaral, mga kababayan,
para mag-interview. Sila Attorney Claire Castro. Kay Attorney Claire Castro pa nga lang, mga bossing, starstruck na ako eh. Di ba? Kaila dating Senador Trillanes, starstruck na ako, mga kababayan eh. Yung pa kayang presidente natin. Di ba? Eh naku po, ewan ko kung makapagsalita pa ho ako dito, mga bossing. Isa din sa ayaw ko, kung bakit napapansin nyo po talagang mainstream yung ating mga vlog po. At hindi tayo mahilig mga mag-imbita, hindi din po kaya ng oras ko, mga kababayan. No? Kagaya na lang po nito, yung mga pag nag-umpisa tayo ng vlog, pag umpisa yung mga live stream natin, ano ho, medyo late. Tatakda natin yung oras sa ganap na 8:30 tapos makakapag-umpisa na tayo 8:50 dahil may mga pahabol at mga may et cetera na mga gagawin si Mark Ramos. Eh takot naman po ako ma-late kapag may mga bisita po tayo. Kaya sinasabi ko sa Team MR, wag na lang.